ng Sierra Madre taong 1997. Mula sa pinagtagpi-tagping bubong na pawid at pader, pinagtitiisan ng mga huling dekada, tanaw ko ang lumang kalsadang halos lamunin na ng damo. Ang Sitio Manliwag ay hindi basta napupuntahan ng kung sino-sino, maliban sa mga tricycle na paminsan-minsan ay nasisiraan sa gitna ng matarik na daan, at madalang din ang sasakyan, kaya't ang sinumang makitang bago ang mukha ay parang kidlat sa langit. Bihira, nakabibighani at kadalasan ay madalang pagbabago. Ako si Ninya, 22 taong gulang, isang dalaga sa baryo na halos hindi nakatungtong sa labas ng bundok mula nang ako'y ipinanganak. Bihira akong lumabas ng baryo, hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil wala akong dahilan hanggang dumating siya. Nagkakalkal ako ng mga pinatuyong dahon ng banaba sa bakuran nang marinig ko ang mga tahol ng aso't sigawan ng mga batang nag-uunahan sa gilid ng kalsada. Hindi ito ang normal na ingay ng hapon sa Sitio Manliwag. Ang bagong bisita ay parang artista sa telenovela na siksikan, bulungan at mausisa. Lumabas ako ng bakuran. May banda puti, mataas na tila amoy Maynila pa. Nakatigil ito sa gitna ng kalsada. Tila nagdadalawang isip kung lalampas pa o hihinto sa mismong entrada ng baryo. Doon ko siya unang nasilayan. Ang lalaki ay bumaba sa van, matangkad, maputi, nakaitim na salamin, bitbit ang isang backpack na halatang hindi sanay sa alikabok at putik. Napasinghap ang ilang dalagang kapitbahay namin. Bumulong si Maricel sa akin at halos kasabay ng paglapit niya sa balikat ko. Artista ba yan? O baka politiko? Hindi ako sumagot. Hindi ko rin inalis ang tingin ko sa kanya. Lumapit ang barangay tanod na si Mang Lando, kasabay ng kapitana. Nag-usap sila saglit. Narinig kong may binanggit na dokumento, research at documentary. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko mapigilang mapadako ang tingin sa kanya. Sa mapanatag niyang kilos, sa pagkuskus niya ng pawis sa leeg gamit ang puting bimpo, panandali ang pagngiti niya sa batang lumapit. Nag-abot ng hilaw na mangga. Maya-maya pa parang pakana ng tadhana. Natumingin siya sa direksyon ko. Sandaling nagkita ang aming mga mata, mabilis ko ring ibinalik ang tingin sa lupa. Ninya! Dali! Samahan mo nga yung bisita! Papunta siya kila Aling Lydia! Doon daw muna siya makikituloy! Hindi ko na nagawang tumutol. Sa isang iglap, heto na ako't naglalakad sa tabi ng lalaking hindi ko pa naman lubusang nakikilala. Tila gumuguhit na ng kung anong hiwaga sa sikmura ko. Ikaw ba si Ninya? Narinig ko kasi kanina, tinatawag ka ni Kapitana. Oo, ako nga. Pasensya na kung naistorbo kita. Ako si Gilbert, isang mananaliksik. May ginagawa kaming dokumentary tungkol sa medicinal plants. Pinayagan ako ni Kapitana na dito tumiras kahit isang buwan lang. Ayos lang yun. Kay Aling Lydia ka daw makikituloy? Malapit lang yun. 3 bahay mula rito. Salamat ha. Ang ganda dito, no? Tahimik. Ang hangin, ang presko. Sanay na kami sa ganyan. Malayo kasi sa lungsod Wala ngang signal. Wala ring mga cable. Ayos lang. Minsan mas okay nang makawala sa bundok. Totoo yan. Tahimik kaming naglakad pero hindi ang loob ko. Ramdam kong sinusukat niya ang paligid. Ako naman, pinipigilan ang sariling tumingin ng matagal. May kung anong aliwala sa mukha niya na para bang hindi siya taga Maynila, at kahit halatang halata sa pananamit niya,
May dala siyang kamera, maliit pero mamahalin, at notebook na may kung ano-anong sulat. Pagdating namin kina Aling Lydia sinalubong siya agad ng matandang babae. Ay, ikaw siguro si Gilbert. Gilbert po, ma'am. Magandang hapon po. Ay, hala sige, pasok na. Naku, may kwarto ka na doon sa likod. Merong kulambo at may poso sa gilid. Mag-iigib ka lang ng tubig, ah? Ayos lang po. Sanay po ako sa probinsya. Ay nako, mabuti naman kung ganon. Abay, kung hindi ka sanay, baka mawindang ka sa gubat. Nagpaalam na ako sa kanila at bumalik sa amin. Pero ang utak ko'y naiwan kay Gilbert. Sariwa pa ang ngiti sa alaala ko. At ang pagkatitig niya ay tila ba'y saglit lang, pero may dalang kakaiba sa pakiramdam ko. Kinabukasan, halos lahat ng dalaga sa baryo ay biglang may pakay sa bahay ni Aling Lydia. Si Maricel, nagdala ng saging. Si Jen, nanghiram daw ng asin. Ako'y wala. Wala akong dahilan, kaya't napilitan akong muling sumilip mula sa bintana. Doon ko siya muling nakita. Nasa gilid siya ng bakuran. Kinukunan ng litrato ang halamang Damong Maria. Naka-t-shirt lang siya at nakasombrero. Tila hindi niya pansin ang usisa ng mga tao. Abala siya sa mundo ng kamera at notebook. Hanggang dumaan si Tenten. Si Tenten, ang tahimik naming kapitbahay. May mga bali-balitang minsan ay umiiyak siya sa ilalim ng puno ng santol o minsan naman ay nakikitang may hawak na alay sa tubig ng ilog. Hindi kami malapit sa isa't isa. Hindi rin siya nakikipagkaibigan, pero alam kong matagal na siyang nag-iisa sa bahay. Ang bahay nila'y bato at may simbolong hindi ko maintindihan. Nakita ko ang pagkakaiba ng kanyang paglalakad nung araw na yun, na may direksyon at may sigla. Nakapustura siya, at nang makalapit na siya kay Gilbert ay ngumiti siya. Ngiting tila matagal niya nang pinaghandaan. Narinig ko ang kanilang pag-uusap. Hi, ako si Tenten. Hello, Gilbert. Bagong salta? Oo, isang buwan lang. May research lang akong tinatapos dito. Mahilig ka pala sa halaman? Oo, lalo na yung may healing properties. Mahilig din ako dito. Ikaw, mahilig ka rin ba? Oo, pwede akong tumulong kung gusto mo. Marami akong alam sa mga halaman dito. Kasama ako ng lola kong manggagamot. Ayos yan ah. Kailangan ko ng local guide. Doon ko unang nakita ang liwanag sa mga mata ni Tenten. Isang liwanag na tila matagal nang natutulog. Ngunit may kung anong kaba ang gumagapang sa likod ng liig ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagtingin niya kay Gilbert o dahil sa ngiting napakatamis para sa isang estranghero. Bumalik na ako sa gilid. Hinawakan ko ang pulseras na gawa sa buto ng niyog na bigay ni Lolo Pedring. Noong ako'y bata pa, sabi niya, ito raw ang magiging proteksyon ko kung sakaling may hindi tama sa paligid. Hindi ko maintindihan kung bakit ako kinakabahan, kung bakit tila may gumuguhit na malamig sa aking sikmura tuwing magtatama ang mga mata ni Tenten at ni Gilbert. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ang simpleng tingin niya sa akin kahapon ay hindi ko makalimutan. Sa baryong ito, sanay kami sa katahimikan. Ang mga kwento'y kadalasang paulit-ulit at umiikot sa parehong tao, parehong lugar, parehong pangyayari. Kaya naman, kapag may dumating na bago, tulad ni Gilbert, parang binobomba ng kulay ang isang mundong puno ng anino. Hindi ko inaasahan sa pagdating niya mas makikilala ko rin ang isang matagal ng bahagi ng tanawin araw-araw. Si Tenten.
Tahimik si Tenten. Palaging mag-isa at palaging nakayuko tuwing madadaanan ko. Hindi siya bastos. Hindi rin siya basta-basta kausap. Sinasabing lumaki raw siyang kasama ang kanyang lola Apang na isang albularya noon. Ngunit mula nang mamatay ito, si Tenten ay tila ba naging anino. Nakatira siya sa bahay na luma ngunit malinis at may bakod na puro halamang gamot. Akala ko noon, wala siyang interes sa ibang tao, pero nagkamali ako. Nagsimula ang lahat isang hapon habang sinasamahan ko si Gilbert sa tabing ilog. Pumitas siya ng damong ligaw para sa research niya na kunyaring assignment, pero alam kong gusto lang niyang mamasyal. At tulad ng dati, napasulyap si Tenten sa akin. Pero bago pa kami makauwi ay may isang presensya akong agad na naramdaman. Isang nakakikilabot na dampi sa aking batok. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino dahil sa likod ng isang puno ng kahoy ay nandoon si Tenten. Sa mga sumunod na mga araw, lalo siyang naging madalas sa paligid ni Gilbert. Akala ko noong una, pagkakataon lang, pero hindi. Palaging may dahilan at palaging may pagkakataon. Hindi ko alam kung selos ba ang nabubuong tensyon sa dibdib ko o takot. Kasi ang mga mata ni Tenten, tuwing nakatingin kay Gilbert, may hawak na hindi ko maipaliwanag. Hindi lang paghanga, para bang pagnanasa at pag-aari. Hanggang isang gabi, pinuntahan ako sa bahay, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Ninya? Bakit? Pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya. Umupo kami sa bangkong kawayan sa likod bahay. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at lagaslas ng ilog sa malayo ang maririnig. Tinitigan ko siya. Doon ko napansin ang ayos ng kanyang buhok, ang ayos ng suot niyang palda, at ang bulbo sa kanyang liig. Hindi ko kailanman inisip na mag-aayos ng ganon si Tenten. Kilala mo na si Gilbert? Oo. Bakit? Magaan siyang kausap, di ba? Mabait. At madali siyang mahalin, ano? Tenten, ano bang gusto mong sabihin? Huminga siya ng malalim na para bang nilunok ang sarili niyang hinanakit. Tila may bagyong kinukubli sa kanyang dibdib. Gusto ko siya. Napatigil ako. Parang may kumalampag sa loob ng pandinig ko. Hindi dahil babae si Tenten, kundi dahil alam kong totoo ang bawat salitang iyon. Matagal ko nang gustong umamin. Pero alam kong hindi ako para sa kanya. Paano mo nasabi? Kasi hindi ako tulad mo. Hindi ako kayang mahalin ng isang gaya niya. Tenten, Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko. May lungkot sa boses niya na tila ba humihikbi sa pagitan ng kanyang mga salita na kahit wala siyang luha. Pero kung hindi ako, bakit hindi man lang niya ako kayang pansinin? hindi mo siya kailangan pilitin, Tenten. Hindi ko naman siya pipilitin. Pero may paraan para mapansin niya. Para mahalin niya ako. Sa mga salitang iyon, para bang may kakaiba na kilabot akong naramdaman. Hindi ko alam kung ano dahil sa tono niya kung anong nilalaman ng kanyang isip. Napakapit ako sa pulseras ko at sa anting-anting na bigay ni Lolo. Noong bata pa ako. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang tama kong sasabihin.
Kasi sa ilalim ng kumpiyansa ni Tenten, may isang mapait na pagkadurog. Gusto ko siyang yakapin, pero malakas ang kutob sa dibdib ko na hindi ito huling beses na pinag-usapan namin si Gilbert. Kinabukasan, tila walang nangyari. Si Tenten ay bumalik sa pagiging tahimik, pero may kakaiba. Mas madalas siyang nasa paligid ni Gilbert. Minsan ay pinagsasabay kaming yayain. Isang araw, nagyaya si Gilbert na umakyat sa likod ng bundok kung saan mas maraming halamang gamot. Dahil sa takot ko, sa damuhang mataas ay tumanggi ako. Nagulat ako nang si Tenten ay sumama. Sinundan ko sila nang hindi nila alam. Mula sa likod ng punoy natanaw ko silang magkasabay sa damuhan. Si Gilbert ay abala sa pagkuha ng larawan. Si Tenten ay tahimik na nagmamasid. Pero sa isang iglap ay nahulog si Gilbert sa mababaw na bangin. Mabilis siyang naiahon ni Tenten, ngunit sa kilos nito may halong pangangalaga na hindi ko inaasahang makita. Hindi iyon simpleng tulong. May haplos at matagal. Pagka-uwi nila'y pinuntahan ko si Gilbert. Ayos ka lang ba? Medyo nasugatan pero ayos lang. Buti na lang, nandun si Tenten. Hindi ka naman nahirapan? Hindi naman. Masaya nga eh. May kakaiba kay Tenten. Kakaiba? Hindi ko maipaliwanag. Parang may humahatak na malakas. Sa puntong iyon, parang lumubog ang tiyan ko. Hindi dahil sa mga salita niya, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Isang pagtatapat na hindi niya maunawaan. Isang pakiramdam na maaring unti-unti siyang naapektuhan ni Tenten. Kahit hindi niya pa alam, pagkaalis niya napaupo ako sa duyan. Tinitigan ko ang langit. Ang mga bituin ay tahimik. Ang gabi ay payapa. Ngunit ang puso ko'y may gumagapang nakaba. Sa Tenten, hindi karaniwang babae. Kung totoo man ang nararamdaman niya para kay Gilbert. At kung handa siyang gumawa ng paraan para mahalin siya nito, alam kong hindi yun basta ligaw, basta yakap, at basta salita. Sa isang baryo na may mga alamat ng kulam, engkanto at anting-anting, minsan ang pagmamahal ay hindi lang basta nararamdaman. Minsan, sinasalubong ito ng dasal, ng sumpa. Doon ko naisip ang isang bagay na kung gagawin ni Tenten ang lahat para mapasa kanya si Gilbert, ano ang kaya kong gawin para ilayo siya sa kapahamakan? Walang buwan nung gabing yun. Ang mga ilawan sa poste ng baryo at iilang sindi, nanginginig sa bugso ng hanging malamig at may dalang pangakong hindi ko maipaliwanag. Tahimik na sa sityo manliwag, pero ang puso ko'y hindi mapalagay. Hindi ko alam kung dahil ba sa kinikimkim kong kaba kay Tenten o dahil sa dumarating na paglapit sa amin ni Gilbert. Sabi ng matanda, kapag hindi mo kayang ilarawan ang nararamdaman mo, ibig sabihin, hindi mo rin kontrolado ang puso mo. At totoo nga, sapagkat sa bawat araw na lumilipas ay unti-unti akong nahuhulog sa mga mata ni Gilbert, sa kanyang tinig, sa mga tanong niya na may halong pagtatangi. At sa bawat saglit na kami ay magkasama, si Tenten ay naroroon lang, tahimik, ngunit hindi kailanman nagpaparamdam na kanyang nais na sabihin. Gabi iyon ng Sabado. Kakaunti lang ang liwanag mula sa bahay. Karamihan ay nakatulog na. Ako'y napaupo sa bintana at nagbabasa ng lumang
kwaderno ko habang pinapahanginan ang buhok. Tahimik ang lahat, maliban sa mga huni ng kuliglig at palahaw ng mga palakang nasa ilog yata nakapwesto, hanggang may marinig akong pagkaluskus at pagkatapos ay isang gitara. Isa, dalawa, tatlong kumbas ng bagding hanggang sa narinig ko ang boses niya. Ninya kong naririnig mo, sana'y lumabas ka. Napatigil ako dahil hindi ko yun inaasahan. Lumapit ako sa bintana at sumilip. Naroroon siya sa may harapan ng bahay. Nakaupo sa isang upuang kawayan. May hawak na gitara at may kaunting ngiti sa labi. Isang ngiting hindi sanay, ngunit totoo. Maliwanag ang mga mata niya sa kabila ng dilim. Sinimulan niyang kantahin ang isang lumang awit, hindi na uso sa Maynila, pero kilala sa amin. Kanta na ang tono'y parang dasal, at ang mga salita'y tila isinulat para sa akin. Hindi ko alam kung aakyat ako ng kwarto o lalabas ang pintuan, pero sa huli, lumakad ako palabas. Tumigil siya sa pagtugtog nang makita ako. Tila nahuli at tila nahihiyang bata. Pero hindi siya umatras. Tumingin siya ng diretso sa akin. Ninya, Bakit mo to ginagawa? para sa'yo. Hindi mo kailangan gawin to. Gusto ko. Gusto kitang mapasaya. Mabilis ang tibok ng puso ko. Pinilit kong hindi ngumiti. Pinilit kong manatiling mahinahon. Pero hindi ko maitatago ang pamumula ng pisngi ko. Isang bahagi sa akin na gustong sumigaw sa tuwa. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon ay ramdam ko ang isang pares na mga matang nanunood. Hindi ako nagkamali. Sa ilalim ng anino ng punong bayabas ay naroroon si Tenten. Hindi siya lumapit, hindi nagsalita, pero dama ko ang apoy ng kanyang mga mata. Para siyang multong nasaktan. Para siyang larawan ng isang damdaming hindi nabigyan ng puwang. Ilang araw mula nang aminin niyang gusto niya si Gilbert at ngayon ay nasasaksihan niya ang eksenang ito, kaya alam kong may bahagi sa kanya na tuluyang nadurog. Pagkatapos ng harana ay lumapit si Gilbert. Tahimik ang lakad niya, parang natatakot na baka mali ang kanyang ginawa. Huminto siya sa harapan ko. Pasensya na kung nabigla ka, ha? Hindi ako nabigla. Nabigla lang siguro ang puso ko. Masama bang mahalin ka? Hindi ako sumagot, pero nginitian ko siya at doon niya nakuha ang sagot. Maya-maya pa'y nagpaalam na siya. Tahimik akong nanatili sa labas habang pinanunod ko siyang unti-unting nilalamon ng dilim sa daan pa uwi. Ngunit bago siya tuluyang nawala sa paningin ko, ay isang aninong pamilyar ang lumapit sa kanya. Si Tenten. Hindi ko alam kung makikialam ba ako o hindi, pero nanaig ang aking kaba. Lumapit ako sa gilid ng bakuran. Pinakiramdaman sila. Ang galing mo namang kumanta. Tenten, ikaw pala. Hindi ko alam na mahilig kang mangharana. Hindi naman talaga. Ngayon ko lang to ginawa. Para kay Ninya? Oo. Matagal ang katahimikang sumunod hanggang sa marinig kong muli ang tinig ni Tenten. At sa pagkakataong ito, iba na ang laman. Gusto ko lang malaman mo. Kung sakaling mapansin mong may nagbabago, ako yon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko hahayaang mawala ka. Ha?
Wala. Tahimik na lumakad si Tenten palayo. Naiwan si Gilbert na tila litong-lito at ako nasa gilid lang rin ng bakuran. Pinipigilan ang sariling humakbang. Pigilan si Tenten. Yakapin siya at sabihing hindi ito ang tamang daan, pero hindi ako gumalaw. At yun ang gabi na tuluyang nagbago ang lahat. Hindi ko na nakita si Tenten kinabukasan ni sa sumunod na araw. Sa mga bulong-bulungan sa baryong, may mga nagsasabing nakita raw siyang naglakad patungo sa Kakahuyan sa bandang silangan kung saan naroroon ang bahay ni Ka Salome, ang matandang babae na halos kinalimutan na ng baryo. Sinasabing dati raw siyang manggagamot, pero nabaliw nang mamatay ang asawa. Ngayon ay hindi na siya basta-basta kinakausap ng mga taga-sityo. May sabi-sabi raw na marunong siyang maglaro ng mga orasyon at doon ko naunawaan ang kabuuan ng titig ni Tenten. Hindi yun basta sakit ng pusong sugatan, yun ay panata. Isang pasya, isang desisyon na gagawin niya ang lahat para mapasa kanya si Gilbert. At ako ay tila langgam na natapakan sa gitna ng kanilang mundo. May mga gabi talagang tila masyadong tahimik at sa katahimikan na yun ay para bang ang lahat ng bagay ay may tinatago. Minsan, kahit ang hangin ay parang nagbubulong-bulungan at ang mga dahon sa sanga ay tila ba nag-aalangan na kumilos. Umananatiling gulat sa paparating. Ilang araw nang hindi nagpapakita si Tenten. Hindi siya sumipot sa bahay ni na Aling Lydia kung saan madalas siyang tumatambay dati. Hindi na rin siya dumadaan sa tapat ng bahay ko na dati-rati parang lagi niyang minamasdan mula sa malayo. Ang kapansin-pansin, ang pagkawala niya'y nagsimula noong gabing hinarana ako ni Gilbert. At simula noon, hindi na ako matahimik. Tuwing gabi, hindi ko mapigilang mapatingin sa may gubat sa direksyon na hindi pinupuntahan ng kahit na sinong matinong tao sa amin. Sa baryong iisa ang pangalan lang ang naiugnay sa bahaging iyon ng kagubatan, si Ka Salome. Noong bata pa ako'y laging binibilinan ako ni Lolo Pedring na huwag lumapit doon. Wika niya, may mga pwersa raw na hindi natin kayang unawain. At ang kagubatang iyon ang silid nila, ang takanan ng mga hindi pa dapat kinakausap. Pero ng gabing iyon, habang nakaupo ako sa may paanan ng hagdan at hawak ang lumang pulseras na buto ng niyog, ay alam kong may isang taong hindi tumupad sa babala. Si Tenten. At sa kabilang panig ng punong mataas, sa ilalim ng makapal na anino'y alam kong nandoon siya, naglalakad ng marahan, magaan at parang isang aninong lumulutang sa pagitan ng katinuan at pagkabaliw. Tahimik na pumasok sa gubat si Tenten. Bitbit niya ang bagay at wala siyang balak na bitiwan ang pagnanais na malalim. Mula sa bintana ng silid ko ay tanaw ko ang maliit na aninong gumagalaw sa likod ng mga puno. Hindi ko kailanman nakita ang mismong pag-uusap nila Ka Salome, pero ng mga sumunod na araw, nagsimulang dumami ang mga kwento. May mga ibong biglang namamatay sa paligid. May mga halamang unti-unting nalalanta. May mga batang biglang nilalagnat ng walang dahilan. At si Gilbert, nagsimulang magbago ang kilos. Pero bago ang latang yun, isang gabi sa gitna ng kakahuyan, ay may pag-uusap na nagaganap. Nakita ko mismo si Tenten
nakausap si Kasalome at hindi ko mapigilan na mag-usisa. Kasalome? Sino ka? Ako si Tenten. Anong kailangan mo sa akin? Gayuma. Para saan? Para sa kanyang... kay Gilbert. Sa lalaking yun, ang bagong salta ba ang tinutukoy mo? Alam mo? Alam ko ang lahat ng pumapasok sa gubat ko. Hindi ko alam kung paano na ituloy ni Tenten ang usapan na yun. Kung ako siguro ang nandun, matagal na akong napaatras sa takot. Ngunit si Tenten ay matagal nang may hawak na dilim sa loob niya. At sa mga gabing iyon, unti-unti niya nang niyayakap ang aninong matagal niya nang ikinukubli. Pumapayag ka bang tulungan ako? Walang tulong na libre. Kahit ano. Kahit anong kapalit. Isang bagay lang ang kailangan ko. Ano? Isang hibla ng buhok niya sa mismong ulo, sariwa at buhay. Yun lang? Yun lang ang kailangan ko sa ngayon. Sa ngayon. Sa simpleng kahilingang iyon, nagsimula na ang pagkasira ng balatse. Sa unang sanga ng kagubatan at sa ilalim ng buwan ay tinakpan ng ulap, ay pinagkaloob ni Tenten ang kanyang sarili at mula noon, naging kasangkapan na siya ng isang mas malaking plano. Isang planong hindi niya lubos maunawaan. At ako, hindi agad ako naniwala noong una hanggang sa isang hapon. Habang inaayos ko ang mga pinatuyong dahon sa bakuran, napansin kong kakaiba ang tingin ni Gilbert. Parang laging may nahanap. Parang wala sa sarili. Nang makaharap ko na siya sa may poso, hindi ko maiwasang magtanong. Okay ka lang? Ha? Parang ang laya ng tingin mo. Hindi ko alam. Parang may nahanap ako. Pero hindi ko alam kung ano. Si Teten? Hindi ko siya nakikita nito mga araw. Pero lagi ko siyang naaalala. Bakit? Hindi ko rin alam. Parang gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap. At doon na ako unang kinabahan. Hindi ito ang normal na Gilbert. Hindi ito ang Gilbert na kaharap ko ng ilang araw pa lang ang nakalilipas. May pagbabago na para bang humihila sa kanya at hindi niya alam kung bakit siya sumusunod. Nang gabing iyon, habang pinapatay ko ang gasera sa kusina ay isang tanong ang gumambala sa aking isipan, kung anong kapalit ng isang gayuma na hindi mo makilala ang taong minamahal mo. Hindi ko alam kung kailan eksaktong nagsimulang magbago si Gilbert. Parang isang umagang nagising na lamang ako na hindi na siya yung binatang nakita ko sa sityo. Maliwanag doon, wala na ang lambing sa mga ngiti. Wala na ang init ng kanyang titig at ang pinakamasakit ay naging anino na lamang siya ni Tenten. Lagi silang magkasama. Lagi siyang parang tulala kapag wala ito. Isang araw, naroon kami sa ilalim ng punong mangga sa likod ng lumang kubo ni Lolo Pedring. Mainit na hapon, pero mas mainit ang tensyon sa pagitan naming tatlo. Gilbert, pwede ba tayong mag-usap? Yung tayo lang? Ano bang gusto mong pag-usapan? Yung tungkol sa'yo. Para kasing nagbago ka. Ninya, baka ikaw ang may problema. Baka hindi mo lang tanggap na mas pinili niya akong kasama kaysa sa'yo. Tenten, hindi to tungkol sa'yo. Aba, bakit hindi? Halos araw-araw kami magkasama. Tama na. Gilbert,
tingnan mo ako sa mata. Ano bang gusto mong makita? Gusto kong makita kung nandyan pa yung dating ikaw. Ninya, kung ako sa'yo, tigilan mo na yung drama mo. Baka mapagod ka lang. At ikaw, anong ginawa mo kay Gilbert? Ano sinasabi mo? Pinagbibintangan mo ko? Ha? Masayang nandito si Gilbert sa tabi ko. Hindi mo ba nakikita? Ninya, huwag ka mag-isip ng kung ano-ano. Hindi ako nag-iisip lang, Gilbert. Nararamdaman ko, merong mali. Mali? O naiinggit ka lang? Naiinggit? Sa ano namang dahilan? Sa atensyon ni Gilbert. Hindi ko kailangang agawin ang atensyon na dapat kusa niyang ibibigay sa akin. Pwede ba? Itigil na natin to? Gilbert, may nangyayari sa'yo. At gusto kong malaman kung ano yon. Wala. At kahit meron, hindi mo na problema yon. Ikaw ang dahilan! Dahil may kinalaman ka dito! Kung ako nga, bakit? Mali ang ginagawa mo, Tenten. Hindi lang oras ang inaalis mo kay Gilbert. Pati sa sarili niya. Ninya, huwag kang ganyan. Hindi si Tenten ang problema. Hindi siya ang problema mo. Kasi hindi mo nakikita, Gilbert. O baka naman ayaw mo lang makita na masaya siyang kasama ko. Masaya? Tingnan mo siya, Tenten. Para siyang laging wala sa sarili. Wala akong problema. May problema ka, Gilbert. At natatakot akong hindi mo napapansin yun. Ang drama mo talaga, Ninya. Hindi ito drama. Alam mo yon. Alam ko lang na hindi mo matanggap na hindi ikaw ang laging kasama niya. Hindi mo siya mahal. Ginagawa mo lang to para sa sarili mo. At kung totoo man yon, ay ano ngayon sa'yo? Ibig sabihin, handa kang wasakin siya para lang makuha mo ang gusto mo? Huwag mo akong husgahan, Ninya. Wala kang alam. Alam ko may mali. At may kinalaman ka ron, Tenten. Tama na, Ninya! Tingnan mo ang sarili mo. Pati boses mo iba na, Gilbert. Baka naman iba lang ang pandinig mo. Hindi. Iba na siya. Iba ka na, Gilbert. Ako pa rin ito. Kung ikaw pa rin yan, bakit parang wala ka nang sa sarili mo pag-iisip? Sumusobra ka na, Ninya. Sumusobra? Ha? Sobra? Sobra bang mahalin ko lang siya at ipaglaban kung anong tama? Tama para sa'yo, pero mali para sa'kin. Mali! Kasi hindi ikaw ang pinili niya noon. At ngayon, ano naman? Sino ang kasama niya? Ako na, hindi ba? Hindi ibig sabihin na kasama ka niya, mahal ka na niya. Hindi mo alam ang lahat ng paraan para mahalin ka ng isang tao. At hindi mo rin alam na may paraan para siraan siya nang hindi niya namamalayan. Sawa na ako sa away ninyo. Gilbert, Tama na. Hayaan mo na siya, Ninya. hindi! Hindi ko siya hayaang tuluyang mawala sa sarili niya, Tenten. Subukan mo. Sa loob-loob ko'y pakiramdam ko'y lalong lumalayo si Gilbert habang pinagmamasdan kong nakatayo siya sa tabi ni Tenten. Parang anino nitong sumusunod sa bawat kumpas at kilos. May nararamdaman akong lamig sa pagitan naming tatlo at hindi yun lamig ng hangin, kundi lamig na parang unti-unting kumikitil sa mga damdaming dati ay mainit at buo. At sa mismong sandaling yun, alam ko na may ginagawa si Tenten at hindi lang simpleng paninira, mas malalim at mas madilim. Simula na mag-iba si Gilbert ay parang may mabigat na nakapatong sa dibdib ko tuwing gabi. Hindi na siya ang binatang dumating sa sitio Manliwag na may ngiti sa labi at may mga matang para bang naghahanap ng bagong mundo. Wala na ang malumanay niyang titig na parang laging nangungusap at napalitan iyon ng malamlam at walang direksyong pagtingin. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo kong nararamdaman na hindi lang simpleng pagbabago ang nangyari. Parang may kumukontrol sa kanya. Nagsimula na akong magmasid tuwing naroroon si Tenten
Tahimik si Gilbert pero parang laging handang sumunod kapag siya na ang nagsasalita. Minsan ay nahuli ko si Tenten na palihim na nakatingin sa akin na para bang pinaparamdam na siya ang may hawak na ngayon ng taong mahal ko. Isang hapon, habang abala ang ibang kapitbahay sa pagtutulungan sa taniman, lumabas ako ng bahay nang hindi nagpaalam kahit kanino. Tahimik akong naglakad sa makipot na daan patungo sa bahay ni Lolo Pedring, ang lolo kong matandang albularyo na nakatira sa dulo ng sitio malapit sa paanan ng bundok. Kilala siya bilang isang albularyo at antingero na tinatawagan ng mga tao kapag may mabibigat na karamdaman o kakaibang nangyari. Paglapit ko sa lumang kubo niya, naamoy ko agad ang halimuyak ng tuyong dahon at mga halamang nakasabit sa pasamano ng bintana. Sa tabi ng pintuan, nakasabit ang ilang palaspas na tila luma na, ngunit malinaw na may panlaban sa masamang espiritu. Pumintig ang kaba ng dibdib ko. Matagal na akong hindi nakatapak doon. Huling punta ko'y naruroon ako at bata pa lamang at tinuruan niya akong gumawa ng simpleng panlaban sa usog. Maingat kong tinapik ang pinto. Mula sa loob ay narinig ko ang kaluskos na mga yapak na parang mahina ngunit matatag na boses ni Lolo. "Sino yan?" Ako po, Lolo. Si Ninya po. May kalabog na pagbukas ng bakal na trangka. At ilang sandali pa'y bumungad si Lolo Pedring. Ang kanyang buhok ay puti na ngunit makapal pa rin. Ang mga mata niya ay malalim at tila laging nakakakita ng mga bagay na hindi kayang abutin ng karaniwang paningin. Pinapasok niya ako nang hindi nagtatanong kung bakit ako nandoon. Umupo ako sa bangkong kahoy sa tabi ng lamesang may bote ng langis, dahon at kakaibang bato. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan. Nag-aalangan akong magsalita, pero alam kong wala akong ibang malapitan. Lolo, may kakaiba po sa isang kaibigan na malapit sa akin. Gilbert po ang pangalan. Umangat ang kilay ni Lolo at tumitig sa akin na para bang inaanyayahan akong magpatuloy. Simula po nung isang gabi, parang hindi na siya ang Gilbert na nakilala ko. Lagi po siyang tulala. At kapag si Tenten ang kasama niya, parang wala siyang sariling isip, Lolo. Naniniwala po akong ginayuma siya. Hindi kumurap si Lolo. Nilapag niya sa lamesa ang hawak niyang dahon at dahan-dahang nagtanong, "Anong basyan mo para sabihin iyan?" Humigpit ang hawak ko sa laylayan ng palda ko. Lolo, nakita ko po si Tenten. Parang may iniaabot na parang pulbo sa baso ni Gilbert. At ilang araw pagkatapos nun, nag-iba na ho siya. Pero hindi lang po yun, Lolo. Nakita ko po mismo ng dalawang mata ko. Kausap niya minsan si Tandang Kasalume. Dalawa talaga. Alang-alamang isang mata ang makakita. Napabuntong hininga si Lolo at tumingin sa bintana, tila ba sinusukat ang hangin. "Si Kasalume." Napatango ako. Opo, Lolo. Siya nga po. Tumahimik uli si Lolo. Saka muling humarap sa akin. "Kung si Kasalume nga ang may kagagawan, hindi lang simpleng gayuma ang ginawa niya. Ang gayuma, kaya niyang magpalambot ng damdamin o magpasunod. Pero ang nakikita mo sa binatang yun, mas malalim na. Parang kinukulam ang kanyang kaluluwa." Napalunok ako at ramdam kong nanlamig ang mga palad ko. Lolo, may narinig pa po ako. Plano raw ni Kasalume na gamitin si Gilbert para mabuhay ang asawa niyang matagal ng patay. Tumalim ang tingin ni Lolo Pedring. "Kung totoo yan, ay mas mabigat ang problema mo, Apo. Hindi lang puso ang pake niya,
pati buhay at kaluluwa. Hindi ko mapigilan ang manginig. Ano pong dapat kong gawin, Lolo? Tumayo si Lolo. Lumakad papunta sa isang baol sa gilid ng silid. Binuksan niya iyon at inilabas ang isang maliit na kahon na gawa sa matigas na kahoy na may mga nakaukit na lumang simbolo. Inilagay niya iyon sa mesa sa harapan ko. Ito ang anting-anting na minsang minanakaw sa aking ama. Hindi basta-basta ang kapangyarihan nito. Pero hindi ito dapat na gamitin ng walang malasakit. Kaya't gamitin mo ito. Kaya nitong basagin ang bisa ng kayuma. Pero may kapalit. Kailangan mo ring harapin mismo ang gumawa ng sumpa. Tumingala ako sa kanya. Ibig sabihin po, haharapin ko si Kasalome? Oo. At kung siya nga ay may masamang balak pa, hindi mo siya pwedeng hayaang magtagumpay. Bumigat ang dibdib ko sa responsibilidad na iniatang sa akin. Hindi ko kailanman naisip na hahantong sa ganito na mula sa isang simpleng pagmamahalan na ngayon ay parang laban ng buhay at kamatayan. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon. Sa loob nito ay may isang bilog na bato na tila kumikislap kahit walang liwanag. Ang isang peraso ng tela na may borda ng mga simbolo. Isuot mo ito sa leeg mo. At huwag na huwag mong aalisin. Kapag nasa harap ka niya'y ipunin mo ang tapang mo at hawakan ito. Haayaan itong bumalik sa kanya ang lahat ng ginawa niya. Huminga ako ng malalim. Lolo, paano po kung mahula ko ni Tenten? Alam kong kakampi siya ni Kasalome. Bahagyang ngumiti si Lolo, pero hindi iyon ngiti ng kasiyahan. Parang ngiti ng taong sanay sa panganib. Kapag dumating sa puntong pipigilan ka ni Tenten, tandaan mo, apo, hindi lahat ng sumusunod sa masama ay masama. Minsan, sila rin ay biktima. Tumango ako, pero sa loob-loob ko'y hindi ko alam kung paanong haharapin ang parehong si Tenten at Kasalome. Ang tanging malinaw lamang sa akin, hindi ko hahayaang tuluyang mawala si Gilbert sa akin habang may lakas pa akong lumaban. Paglabas ko ng bahay ni Lolo'y ramdam ko ang bigat ng anting-anting sa liig ko. Para bang may kasamang pangako. Pangako na may kapalit at pangako na hindi ko alam kung kakayanin ko. Ngunit isa lang ang malinaw. Handa kong harapin ang dilim ng gubata, ang mangkukulam na si Kasalome, kahit si Tenten mismo, para maibalik lamang si Gilbert sa kanyang tunay na sarili. Isang gabi, hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog. Basta't ang huli kong natatandaan ay mahigpit kong hawak-hawak ang anting-anting na iniabot sa akin ni Lolo Pedring habang nagbabaka sakali akong makita si Gilbert mula sa bintana. Pagdapo ng antok, kasabay ng malamig na hangin ay parang lumubog ako sa isang matinding panaginip sa ibang mundo. Madilim, walang buwan, walang bituin, isang lupa sa ilalim na parabang nabubulok. Umahalimuyak ang luma at amoy na insenso, saka may halong panis na dugo. Bigla ay may liwanag sa gitna ng gubata, isang apoy na hindi mula sa kahoy, kundi mula sa bilog na simbolo ng inukit sa lupa. Sa loob nito'y nakaluhod si Gilbert, nakatingala, habang si Kasalome nakatayo sa likod niya, may hawak na mangkok na itim na likido. Sa harap nila ay isang aninong tila usok na unti-unti kumakapit sa katawan ng lalaki. Sa unang tingin, akala ko'y alingas-ngas lang na usok, pero hindi. May mukha ito. Ang mukha ng matandang lalaki, maputi ang buhok, basag-basag ang boses, ngunit
kilala ko siya. Si Mang Norman, ang asawang yumao ni Casalome, matagal nang ibinuro noon sa mga kwento ni Lolo Pedring. Sa panaginip kong iyon ay buhay siya. Mas tamang sabihin, sinusubukan niyang bumalik. At ang gagamitin niyang katawan ay si Gilbert. Ang init ng katawan ng lalaking ito. Malusog, bata, at ang puso niya ay pinahinog ng gayuma. Isang handog. Hindi ako pumalpak. Mahal, inalagaan ko ang ritual. Inihanda ko ang katawan. At ngayon, ay nagbalik ka na. Napasigaw ako. Hindi ko kinaya. Gusto kong lapitan si Gilbert, pero hindi ako makalapit. Parang ang mga paa ko'y nakalubog sa putik. Pinipigilan ako ng sarili kong panaginip. Wag! Gilbert! Lumayo ka dyan! Umalis ka dyan! Pero walang nakaririnig. Parang wala akong boses sa mundong iyon. At si Gilbert ay tulala. Para siyang estatwa na walang malay. Isa ng sisidlan, inihakain. Mahinang kaluluwang ito. Ngunit sapat. Sapat sa isang pagbabalik. Bigla siyang yumuko at dumapo sa katawan ni Gilbert. Pumasok ang usok sa bibig, sa ilong at sa mga mata. Pumigla si Gilbert at nangisay. Nagsuka at humiyaw. Saka biglang tumahimik. Tumayo siya, pero iba ang tingin niya. Hindi na si Gilbert iyon. Norman, mahal ko. Ikaw na ba yan? Ako ito. At napakaganda ng bagong tahanan ng kaluluwa ko. Salamat, Salome. Malamig ang buong katawan ko. Hindi na si Gilbert iyon. Isa na siyang kasangkapan ng matandang espiritu. Lumakas ang hangin. Pumutok ang mga ilaw sa paligid na puno ng halakhak si Casalome. At sa kanya ako tinapunan ng tingin. Nauna ka lang sa eksena niya. Pero hindi ka bahagi ng kwento. Isa ka lang dapat na saksi. O baka gusto mong isunod? Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas, pero bigla akong napakawala sa pagkakakapit sa lupa. Tumakbo ako palapit kay Gilbert. Hawak ko ang anting-anting. Gilbert! Gilbert, lumaban ka! Hindi ikaw yan! Pero sinuntok niya ako. Isang hampas ng bisig at sumansad ako sa lupa. Wala nang Gilbert. Ako na ito. At ikaw ay sagabal. Inilabas ni Casalome ang isang pulseras. Itim iyon na may maliit na buto. Isang sablay ng kulam. Sa pamamagitan nito, ay mawawala ka sa landas namin at hindi ka na magigising pa. Tumayo ako. Pinili kong sinambit ang dasal na itinuro ni Lolo Pedring. Hininga ko'y paos at nanginginig pa. Pero bago ako matapos, ang huling linyang naramdaman ko ay ang malamig na dampi ng mga daliri ni Gilbert sa liig ko. Isang kisap matay, sinakal niya ako. Gilbert! Hindi siya tumigil. Parang makina ang katawan niya. Hindi siya ang Gilbert na nakilala ko. Ang huling nakita ko bago ako mawala ng malay sa bangungot na iyon ay ang mga mata niyang dilat na dilat at walang saysay. Ang tinig ni Casalome na umaalingaw-ngao. Tapusin na natin to! At bigla akong bumalikwa sa pagkakahiga. Sa isang iglap ay bumalik ang liwanag. Hingal na hingal ako.
Basang-basa ng pawis ang katawan ko. Nakatayo ako sa harap ng altar ni Lolo Pedring sa sulok ng bahay. Wala akong maalala kung paano ako nakapunta roon. Nanlambot ang mga tuhod ko. Nanginig ang mga kamay ko. Si Gilbert, si Mang Norman at si Kasalome. Lahat ng yun ay panaginip. Pero ramdam ng puso ko na hindi lang yun basta panaginip. May ibig sabihin iyon, isang babala at isang paalala. Binalikan ko ang anting-anting sa bulsa ko. Mainit pa rin na parang humihinga. At doon ko lang naunawaan, hindi ako pwedeng matulog na muli. Habang hawak pa ni Kasalome ang kaluluwa ng taong mahal ko. Hindi ko kinaya, kailangan ko nang sugurin si Tenten at tapusin ang lahat bago tuluyang mawala si Gilbert sa akin. Ramdam kong nanginginig na ang tuhod ko, pero mas matindi ang tibok ng puso ko sa galit at takot. Sa di kalayuan, nakita ko siya. Nakatayo sa tabi ni Gilbert na para bang siya lang ang may-ari nito. Ang mga mata ni Gilbert ay wala na sa dati nitong nakita ko noon. Parang may ibang nilalang ang nakasilip mula roon. Tenten! Anong ginagawa mo sa kanya? At anong ginagawa mo dito? Ano pinagsasabi mo? Wala akong ginagawa. Tigilan mo yung kalokohan mo! Alam kong may gayuma ka! At kung meron nga, anong magagawa mo? Ha? Wala ka na laban dito! Gilbert! Makinig ka! Ako to! Si Ninya! Layuan mo ako! Gilbert! Hindi ikaw yan! Niloloko ka niya! Tama na, Ninya! Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo! Wala ka nang magagawa! Hindi mo siya pag-aari, Tenten! Tumahimik ka niya! Gilbert! Nagulat ako dahil mabilis na lumapit sa akin si Gilbert at sinakal ako sa liig. Tumigil ka! Tawan mo! Gilbert! Gilbert, sandali! Anong ginagawa mo? Hindi siya dapat makialam! Hindi! Gilbert, tama na! Hindi ko sinabing saktan mo siya! Pero lalong humigpit ang pagkakasakal ni Gilbert sa liig ko. Kailangan mo wala ka! Kailangan mo wala siya! Gilbert! Tama na! Lolo Pedring? Bitiwan mo ang apo ko! Hindi mo siya maililigtas! Sa ngalan ng liwanag, lumayas ka sa katawang yan! Huwag ka matakot, apa. Malakas ang impluensya sa kanya, pero hindi pa huli. Ano ba yung ginagawa niya sa kanya? Ikaw, babae, umami ka. Umami ka. May kinalaman ka dito. Wala akong kasalanan? Wala! Teten, tigilan mo ng pagsisinungaling! Hindi ako nagsisinungaling! Hindi niyo ako mapipigilan. Hindi ikaw ang magsasalita, kundi espiritu. Siya ay akin na ngayon. Lo, ibang-iba na siya! Alam ko, apo, malakas ang sumpa. Gilbert! Pakinggan mo ako! Ikaw, wala ka ng silbi sa akin. Ano? Hindi na kita kailangan. Teten, umalis ka na bago ka pa masaktan! Hindi! Hindi ako aalis! Aba, lumayo ka. Delikado ito. Hindi! Mahal ko siya! Mahal mo siya o gusto mo lang siyang angkinin? Pareho lang yan, Ninya! Ano ka ba? Wala nang saysay ang pagmamahal mo. Itinapat ni Lolo Pedring ang anting-anting sa noo ni Gilbert. Sa ngalan ng mga ninolo, bumalik ka sa kung saan ka nararapat! Lolo! Apa, kung lumapit ka sa likuran ko, hindi pa ito tapos! Gilbert! Layuan mo ko! Layuan mo ko! Gilbert, hindi! Umalis ka natin, Ted!
Biglang umatake si Gilbert. Proteksyon! Isang liwanag mula sa anting-anting ang bumalot kay Gilbert. Kaya napaatras siya at napasigaw. Oh! Lo, kaya mo pa ba? Hanggat kaya ko, Apo. Pero kailangan nating tapusin bago siya tuluyang makuha. Nakatingin si Tenten kay Gilbert at luhaan. Teten, umalis ka na. Kung mahal mo talaga siya, hayaan mong mailigtas namin siya. Natahimik lamang si Tenten pero may luha. Apo! Handa ka na ba? Game ka na ba? Game na, Lolo! Handa na ho ako. Akala ko'y matatapos na ang lahat sa pagtutulungan namin ni Lolo Pedring. Naalisin ang masamang espiritong nakapaloob kay Gilbert, pero hindi pa pala iyon ang dulo, kundi simula lang ng isang matinding bangungot na magigising sa isang tulo ng dugo. Biglang dumating si Casalome. Malamig ang simoy ng hangin, pero umaapaw ang init na banta sa paligid. Sumasabog ang tensyon sa katahimikan hanggang siya ang unang nagsalita. Kayo na naman, mga osyosero! Anong ginagawa niyo sa batang iyan? Hindi pa ba sapat sa inyo ang nawalan ako ng asawa? Pati kaluluwa'y hahadlagan niyo pa! Mali ang ginagawa mo, Salome. Hindi mo pwedeng ipilit ang kaluluwa ni Norman sa katawan ng inosenteng binata! Inosente! Ha! Sino man ang humahad lang sa minamahal ay hindi inosente. Kinuha ni Tente ng puso ng binatang yan. Ang kapalit ay buhay niya. Ikaw ang kumuha ng buhay niya. Ginawa mong laruan si Gilbert. Ginawang lalagyan ng kaluluwa ng isang matagal ng patay. Lahat ay may kapalit, Iha. Lahat ng dasal ay may kabayaran. Ang gayo may isa lamang sa unang yugto. Wala na si Gilbert. At wala ka nang magagawa. Salome! Huli na ang lahat para sa'yo. Ang anino ng langit ay sumusunod na. Bitiwan mo ang itim mong kapangyarihan habang may natitira ka pang kaluluwa sa katawan mo. Kaluluwa? Ako ang kadiliman, Pedring! Ako ang apoy sa ilalim ng mundo. Lumapit ka pa't susunugin kita sa hinihinga ng aking puot! Nanginginig ang kamay ko, pero hindi sa takot, sa galit, dahil sa dami ng kasalanang iniwan ni Casalome sa buhay namin. Umangat ang kanyang kamay. Mula roon ay lumipad ang itim na usok na parabang mga ahas na pumupulupot sa hangin na pinaliligiran kami. Agad namang hinugot ni Lolo Pedring ang kanyang anting-anting. Isang tansong kwintas na may nakaukit na mga sinaunang dasal. O kadakilaan ng liwanag, tanglawan mo kami. O apdo ng katotohanan, lusawin mo ang kasinungalingan. Sige! Gamitin mo ang lahat ng alam mong dasal, matanda. Pero hindi mo na mababawi ang katawan ni Gilbert. Tanda-tanda mo na! Naaakit ka pa sa katawang yan! Ibalik mo si Gilbert! Salome! Kahit pa itaya akong buhay ko! Yan ang inaabangan ko! Sa isang iglap ay lumundag si Casalome. Mula sa kanyang kinauupuan, nagbago ang kanyang anyo. Ang puting buhok ay naging apoy. Ang kanyang mga matay naging itim na butas. At ang kanyang balat ay nabitak na parabang lupa sa tagtuyot. Nagsimula ang matinding labanan. Nagpaikot-ikot ang madilim na usok habang iniikutan kami ng mga ligaw na espiritu. Humihiyaw si Casalome mula sa lupay. Nagsisilabasan ang mga patay na kamay. Hinila ako ng isa pero mabilis akong nahatak ni Lolo Pedring. Manalig ka niya. Huwag mong titingnan ng takot.
Tingnan mo ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Si Gilbert, babawiin ko siya. Hindi mo na siya mababawi. Siya'y akin na. Si Norman ay nasa loob niya na. At sa sandaling ito'y tuluyan ko nang kukumplituhin ang paglipat. Itinaas ni Casalome ang isang sisidlang puti na tila bayari sa bungo ng sanggol. Umalab iyon sa loob ng pulang liwanag na sumisigaw ng kasamaan, ngunit bago niya pa ito maibuhos sa siglong apoy, ay muling umindak si Lolo Pedring. Itinaas ang kanyang anting-anting at ibinato ito sa apoy. Isang malakas sa pagsabog ang sumunod. Nayanig ang paligid. Napaatras si Casalome. Nagsalubungan ng sariling kapangyarihan. Tumilapon siya sa pader ng kubo. Ngayon na, Linya! Hawakan mo ang katawan ni Gilbert! Kausapin mo siya! Gilbert, kung naririnig mo ako, kung nandyan ka pa, labanan mo to, Gilbert. Lumaban ka para sa atin. Nangisay ang katawan ni Gilbert sa sahig. Sa pagitan ng pulang liwanag at itim na usok ay nakita ko ang mga mata niyang kumislapa. May sinag ng pag-aalala at pagkatao. Huwag mo siyang pakikinggan, Norman. Kaluluwa mo ang mas makapangyarihan. Gamitin mo ang katawan. Gilbert! Balikan mo ang sarili mo! Ibalik mo ang puso mo kay Linya! Gilbert! Naalala mo pa ba nung unang araw mo sa Sitio Manliwag? Ang tahimik mong ngiti! Ang pag-awit mo sa ilalim ng buwan! Huwag mong hayaang mamatay ang mga yun! Gilbert! Biglang napasigaw si Gilbert. Isang mahabang hiyaw ng paghihirap at pagtutol. Parang sinisigawan niya ang kaluluwa ni Mang Norman mula sa loob. Para akong nalunod sa sariling luha habang nakatingin sa katawan ni Gilbert dahil hindi na siya ang nasa harapan namin. Ang anyo ay kay Gilbert pero ang lakas at ang lakad at titig ay si Mang Norman na. Tila sinaniban siya ng matandang espiritu na ngayon ay parang halimaw na hindi mapigilan. Ang bawat takbang niya ay mabigat at ang mga galaw may buhos ng kapangyarihang hindi ko pa naranasan. Ang mga orasyon ni Casalome ay nagsilbing kadena sa kaluluwa ng minamahal ko. Ako ito, Gilbert! Lumaban ka! Pero alam kong hindi ko siya makausap sa paraang nakagisnan ko. Isa na siyang sisidlan. Isa na lamang kasangkapang ginagamit para sa masamang layunin. Bigla siyang sumugod, mabilis at malakas. Hindi mo ko mapipigilan, Linya! Hindi na ako ang Gilbert na nakilala mo! Gilbert! Lumaban ka! Alam kong nandyan ka pa rin! Si Gilbert ay mahina! Patay na siya! At ako na ang narito ngayon! Isang sipa ang pinakawalan niya at napaatras ako. Ramdam kong basag ang dibdib ko. Hindi lang sakit kundi lungkot. Kailangan kong lumaban kahit mukha pa ni Gilbert ang nasa harapan ko. Di niya lumayo ka! Huwag mo hayaang mapektuhan ka ng itsura niya! Oo, gwapo siya! Pero huwag ka magpapapekto! Hindi na siya si Gilbert! Naririto na ang huling pag-asa natin! Hinugot ni Lolo Pedring mula sa kanyang lalagyan ang pinakatatagong anting-anting, makinang kahit sa dilim. Isang pusong kristal na may ukit ng araw sa palibot ng pitong bituin. Ito ang anting-anting ni Sanlakan! Tagapagtanggol ng kaluluwa! Isang bayani noon na panahon! Isang alagad ng liwanag! Tumigil si Gilbert sa katauhan ni Mang Norman. Nakatitig, hawak ni Lolo. Parang nag-aalangan. Yan ang bagay na yan na hindi mo dapat hawakan! Sanlakan! Iligtas mo ang kaluluwa ng bihag!
Nag-umpisa ang anting-anting na lumiwanag na tila araw na sumiklaba. Dumagungdong ang paligid, pati na ang lupa sa paanan namin ay gumalaw. Hindi! Hindi mo ko mapapaalis dito! Gilbert! Ah! Kung naririnig mo ako, ito na ang pagkakataon mo, Gilbert! Lumaban ka para sa sarili mo! Para sa atin! Ah! Napatigil siya. Sandaling sumikip ang kanyang noo na tila ba'y nagdadalawang isip. Napansin ko ang pagkalugmok niya sa lupa. Hawak ang ulo. Nagsisimula ng humina ang kontrol ni Mang Norman. Ngayon na niya! Gilbert! Kung totoo ang pag-ibig mo sa akin, bumalik ka! Ibalik mo ang sarili mo! Hindi ako susuko! Pero hindi rin kita kayang saktan! Ikaw lang ang makakalaban dyan sa loob! Sarili mo lamang ang makakatulong sa'yo! Lumaban ka, Gilbert! Bigla siyang tumayo. Sa isang iglap ay hinawakan niya ang aking braso at muling nanlaban kami ng tingin. Hindi ko na alam kung si Gilbert pa ang karap ko o si Norman. Ninya, Muntik na akong mapaiyak. Nararamdaman ko may piraso siyang natitira. hindi ko alam kung kaya ko pa. Kaya mo! Nandito lang ako! Hindi ako aalis! Sangkalan! Pawiin ang dilim! Iligtas ang kaluluwa ng inosente! Sumigaw si Mang Norman. At ang katawan ni Gilbert ay lumiwanag ng bughaw para itong nilamon ng liwanag at ang anino ng sabay hanggang sa isang sigaw ang kumawala mula sa kanya. Pagkatapos ay bumagsak siya. Napayuko ako at nanginginig. Tinakbo ko siya at niyakap. Gilbert! Gilbert! Ninya. Oh, Diyos ko! Ikaw na ba yan? Sakit ng ulo ko. Ano nangyari? Hindi pa tapos. Naitaboy na natin ang espiritu. Pero hindi siya mawawala. Hanggat hindi natin winawasak ang pinagmulan. Si Casalume! Sa gitna ng dilim at alingaw-ngaw na mga sigaw ay ramdam ko ang puwersang unti-unting sumisira sa paligid. Ang hangin ay mabigat na para bang bawat hininga ay may halong abo at sumpa. Kitang-kita ko si Casalume at ang kanyang anyo, hindi na tao. Ang bawat balat niya'y kulubot na tila sinunog. Ang mga matay parang apoy ng itim at ang tinig ay hindi na galing sa mundo ng buhay. Sa gilid ko'y nakahanda si Lolo Pedring at mahigpit ang hawak sa anting-anting ni Sandakan at sa likuran niya ay si Tenten nanginginig. Halatang ngayon lang lubos na uunawaan kung gaano katindi ang kasamaan ng babaeng pinaniwalaan niya. Hindi ko alam kung matatakot ako o magagalit pero isang bagay lang ang sigurado'y kailangan itong matapos noon. Hindi kayo mananalo sa akin! Ako ang may hawak ng kaluluwa ni Norman at ng katawan ni Gilbert! Hanggat may hininga ako, hindi ka makapananatili sa mundong ito! Wala kang karapatan na gamitin siya para sa kasamaan mo! Karapatan? Ako ang masusunod. Ang katawan ng lalaking yan ay magiging sasakyan ng pagbangon ni Norman! Hindi mo pag-aari ang katawan ni Gilbert. Tigilan mo na ang kahibangan mo na maibalik ang asawa mo. Sa bata pa talagang yan. Hindi ka na naghanap ng kasing edad ni Norman. Hindi mo na iintindihan, tanda! Ito ay paghihigante!
Isang malakas na hangin ang bumulusok mula sa kanyang kamay at dumiretso sa amin. Napaatras kami ni Lolo Pedring pero hindi kami bumitaw. Kung paghihiganti lang ang natitira sa'yo, wala ka nang natitirang kaluluwa sa lume! Tumahimik ka! Sinugod niya ako ng mahabang kuko na parabang bakal. Nakailag ako pero tumama ito sa puno sa likod ko. Nag-iwan ng malalim na hiwa. Ninya! Lumayo ka sa kanya! Huwag mo hayaang madikit ang kanya! Hindi ako aalis hanggat hindi ko siya napapabagsak! Subukan mo! Sa bawat galaw ni Kasalume, may dumadaloy na itim na uso. Mula sa lupa, ramdam ko ang lamig na parang gumapang sa mga buto ko. Bigla namang nagsalita si Tenten na nanginginig ang boses. Kasalube! Bakit ganito? Hindi itong pinangako mo sa akin! Tumahimik ka, Hibang! Utang mo sa akin ang lahat at wala kang karapatang magtanong! Akala ko tutulungan mo ako! Pero hindi ko alam na ganito kasamang balak mo! Uli na para magsisi ka! Tenten! Kung may natitira pang kabutihan sa'yo, tulungan mo kaming tapusin siya! Lilia! Hindi ko alam kung kaya ko! Hindi mo kaya! Kung iiyak-iyak ka lang dyan! Lahat tayo mawawala rito! Pati ikaw! Tumahimik si Tenten ng ilang segundo. Parang may laban sa loob niya. Pero nang makita niya kung paano ako halos tamaan ng isang pang-atake ni Kasalume, bigla siyang kumilos. Hindi! Hindi ko hayang magpatuloy ka! Sumugod siya kay Kasalume. Hawak ang matalim na kahoy mula sa naputol na sanga. Tinamaan niya ito sa balikat dahilan para mapaatras ang mangkukulam. Kung ito ang kapalit ng lahat ng kasalanan ko, tatanggapin ko! Mabilis ang naging sagutan ng atake. Si Tenten, sinusubukan siyang pigilan. Si Lolo Pedring, gumamit ng orasyon. At ako'y pilit na hinahanap ang tamang tiyempo para gamitin ang anting-anting ni Sanlakan sa kanya. Wala kayong laban sa akin! Sanlakan! Tagapagtanggol ng kaluluwa! Pawiin ang dilim na ito! Isang maliwanag na liwanag ang bumalot sa lugar. Narinig ko ang hiyaw ni Kasalume. Isang hiyaw na parang sabay na nasusunog at nagyayelo. Ngunit hindi pa siya tuluyang nawala. Sa huling sandali, nilapitan niya si Tenten at tinangka itong sakmalin. Pero imbis na umatras, yumakap si Tenten sa kanya. Kung mawawala ako, ay mawawala ka na rin! Tenten! Wag! Anak! Bitiwan mo siya! Pero huli na, kasabay na malakas sa pagsabog ng liwanag ay parehong naglaho si Kasalume at Tenten. Naiwan kami ni Lolo Pedring. Hingal na hingal habang ang paligid ay unti-unti nang bumabalik sa katahimikan. Ang hangin ay gumaan at ang mabigat na presensya ay nawala. Pero ang alaala ng nangyari ay alam kong hinding-hindi mawawala sa akin. Sa wakas, natapos na ang lahat ng kaguluhan. Pakiramdam ko'y bumalik na ang katahimikan sa hangin ng Sitio Mandiwag. Nakatayo kami sa gilid ng burol kung saan unang bumagsak si Gilbert matapos ang laban. Hindi na siya yung dating malamig at wala sa sarili. Ngayon ay muling nagbabalik ang kanyang mga mata. Ang ningning na matagal ko nang namiss. Tahimik akong nakatingin sa kanya. Ramdam ko ang bigat ng huling laban. Pero higit pa roon, ang kagaanan na dala ng pagkatapos noon. Si Lolo Pedring naman nakasandal sa kanyang tungkod. Wari bang nakangiti sa ilalim ng kanyang pilit na seryosong mukha.
Sa paglipas ng mga taon ay nanatiling buhay sa aming puso ang aral na aming naranasan. Sa mundo, laging may liwanag sa kabila ng dilim, na ang tapang ay hindi lang nasusukat sa lakas ng bisig, kundi sa tibay ng puso, na ang pag-ibig, kapag totoo, ay kayang bumuhay kahit sa puso ng taong nawawala sa sarili. At sa tuwing sasabihin ni Gilbert na mahal niya ako, alam kong yun ay totoo at walang halong mahika o gayuma. Naway naibigan niyo po ang aking kwento at kapulutan ng aral. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Ninya.